Nilait ni Auntie Claire si VP Sara na kapag nagagalit raw po ay kamukha ni Chucky. Auntie Claire, siguro may lumait sa'yo niyan tapos ginagamit mo na lang kay VP Sara, no? Na-offend. Siguro nung bago, kasi ikaw naman, Auntie Claire, kasi ang parang nakakabwisit. Pero effective ba si Auntie Claire, mga kababayan, na spokesperson ng palasyo? Si Yusek Claire Castro, effective ba siya? Nakakadagdag ba siya tawag sa popularity ng Marcos administration? Kinagigiliwan ba ng mga Pilipino ang Ngiwi administration because of Auntie Claire? Kasi ang iba sa atin, parang okay lang naman na siya yung spokesperson. Ibig sabihin ba nito ay nakakadagdag siya sa kabwisitan ng mga Pilipino? Sa Marcos administration, ganun ba? Kasi yung ilan sa mga DDS, giliw naman kay Auntie Claire, no? Parang, sige lang, ano kasi Auntie Claire, palaban, no? Nakakainis na nakakaaliw na parang, sige, kung ikaw ang spokesperson, kasi singiwi, wala siyang spokesperson, unlike ni PRRD, di ba? Sino-sino ba yung mga naging spokesperson ni Tatay Digong noon? Was si Pantaleon Alvarez po ba ay naging spokesperson ni PRRD? No, I don't think so, but maybe si Sal Panelo, no? Si Sal Panelo tsaka si Spokes Harry Roque. Alam niyo ba yung dalawang yan ay may alingas-ngas? Parang may feud yan sila eh, no? Kaya mga kababayan, huwag kayong magtaka na yung mga DDS or yung mga Duterte supporters nag-aaway or may sigalot, no? Katulad ng Team Alpotera at saka ng maisegue ko lang at saka ng Team Alindog, di ba? Kasi halata ng Team Alindog na may mga peking Duterte supporters at yan nga po yung mga Alpotera. Kasi kung kami na mga ordinaryong mga vloggers at supporters ay nagka-clash, ay kita niyo naman yung mga matataas katulad ni Attorney Sal Panelo at saka ni Spokes Harry Roque, hindi rin sila okay. 'Di ba? Pareho nga silang naging spokesperson ni PRRD. I don't know if kung sino pa yung iba. Pero si Tatay Digong naman, kailangan lang niya ng spokesperson kasi hindi naman lahat ng oras ay mapagbibigyan niya yung mga interviews dahil maraming ginagawa ang dating Pangulo. But despite that, may mga effective naman siyang spokesperson. I think ibang-iba kasi yung personality, bago natin i-discuss ito, ibang-iba yung personality ni Spokes Harry Roque kesa kay Sex Sal Panelo or Spokes Panelo, no? Napansin nyo ba? Si Spokes Sal Panelo noon ay boring kausap, man of few words, madamot sa ano, parang playing safe. Okay, although ngayon kapag ka nasa SME na yata ng program, marami naman siyang ano no sinasabi, but nung siya ay spokesperson, napakamadamot. Hindi nga siya ganun ka-effective na spokesperson ni PRRD eh. Parang ano, bitin, suplado ang dating ng Malacanang noon. Tama ba yung observation ko? Unlike ni Spokes Harry Roque na kwela and maraming pwedeng makuhang ibabalita ang media and content ang mga vloggers dahil very outspoken si Spokes Harry Roque. Although maingat, pero alam natin na very articulate, no? Both in English language at saka sa Filipino language. So, siguro, yan yung reasons kung bakit nag-clash or maybe napalitan ni Spokes Harry Roque, si Sal Panelo, dahil siguro, mga ganong tipo ba? O, nagka-clash nga yung mga nasa taas noon, lalo pa yung mga maliliit, katulad namin mga supporters lang, hindi ba? Lalo pa talata namin na meron talagang mga peking Duterte supporters na nananabutahe. Itong si Auntie Claire ba, directly or indirectly na nakakasabotahe siya kay Ngiwi? Or maybe wala nang mahanap si Ngiwi na matinong spokesperson. Kasi yung naalala nyo si Amoy Kulob, kilala nyo si Amoy Kulob? Yung pinaltan ni Auntie Claire? Pinaltan or kasi may isa dati na kasi 'di ba yung spokesperson naman noon sana ay si Attorney Trixie, right? Kaya lang sinipa ni Ma'am Shi si Attorney Trixie. Ayaw lang aminin pero I think ganun talaga yung ginawa. Parang inamin din naman ni Attorney Trixie na tinanggal talaga siya. Kasi sa resignation letter niya nakalagay doon ay parang meron siyang karamdaman na kailangan niya magpagaling or magpahinga or something. Pero after Attorney Trixie, pinaltan siya ni si Amoy Kulob raw. Sino nga si Amoy Kulob? Si Miss Marley kayo may codename yan, hindi ako ha. Hindi ako nagbigay ng codename. Nakaharap ko yan eh. Nakaharap ko yung si Amoy Kulob na yan eh. Sino nga siya? I-comment nyo nga sa comment section. Yung kung mag makeup ay balhakan. Yung maitim siya, kaya lang ang makeup niya pang maputi. So kapag pinawisan siya, oiliness. Sino yun? Basta may isang pinaltan. No? Na parang si Auntie Claire doon kung mag-outfit.
Tapos nga itong si Auntie Claire na yung kahuli-hulihan, hindi kasi effective yung si Amoy Kulog. Sino ba yung Amoy Kulog ating? Nalimutan ko talaga. I-comment nyo na lang sa comment section na nasa dulo ng dila ko. Nakaharap ko yan eh. Si PCO. Hanapin ko para ma-share ko sa inyo ha. Sa PCO Secretary. Garafil! Si Cheloy Garafil! ah, ah, okay, sandali ha. Pakita ko sa inyo. Ayun. Ayan, ang pinaltan ni ito ang pinaltan ni Auntie Claire. Sandali ha, ipapakita ko sa inyo. Na-meet ko kasi to in person, si Cheloy. I have met her, no, talaga nakita ko siya up close and personal. And kaharap ko nga sa lamesa yun si the heck, pasok pa talaga sa PCO, kinemilatik. I-verify pa kung human being ako. Puisit na PCO ini. Ba't di ba kita ang mukha ni Cheloy Dini? Anyway, si Miss Marlica naman nagbigay ng codename na siya ay si Amoy Kulob. Tama? Amoy Kulob ang tawag sa kanya. Sandali. Bakit Amoy Kulob? Okray mo si Miss Marlica, oy? Ayan si Auntie Claire. Ito yung pinalta ni Auntie Claire, di ba, si Cheloy. Cheloy Garafil. Hindi siya effective na spokesperson or something, di ba? Pag nagpapa-press corps or may malakanyang press corps or kailangan ng media di ba? May mga maraming tanong ang media patungkol sa mga hakbangin ni Iwi or mga pinagkakaabalahan or opinion or what sa mga nangyayari. Itong si Cheloy Garafil, yung pinaltan noon, tamo, mas maganda nga naman talaga. Ma'am Cheloy, pasensya ka na, mas maganda talaga si Auntie Claire, no? Pero mahina yung communication skills nito, no? Whether she admits it or not. I don't know why she was appointed kasi hindi naman talaga siya makaka-contribute ng maganda sa palasyo. So si Auntie Claire ngayon ang spokesperson ng palasyo, some kind of a spokesperson, ano? Kaya lang itong si Auntie Claire minsan ay sumusobra ang kaasbagan, no? Maangas. Sumusobra ang kamalditahan. Kaya minsan, nakakaaliw, binabara na siya ngayon ng mainstream media, no? Kapag masyadong maligoy ang sagot ni Auntie Claire, kulang, or masyadong playing safe, pag nabuwisit ang media, sinusuplak agad si Auntie Claire. Si Auntie Claire naman kumbaga kahit na siya ay palaban, parang paminsan-minsan ay tumutupi rin yung tumitiklop rin ng buntot nito, nababahag rin ng buntok na minsan ay natatara. Alam niyo matalino rin naman si Auntie Claire, we have to give it to her, no, na kahit ang hihirap na mga kababayan, mahirap ipagtanggol ang isang ngiwi. Ang isang katulad ni ngiwi na hindi nagtatrabaho. Kaya nga sino ba may sabi nun, na dapat dagdagan talaga yung sweldo ni Auntie Claire, mga kababayan. Kasi mahirap ang kanyang trabaho, mahirap ipagtanggol si ngiwi, mahirap i-defend, mahirap pagandahin ang imahe, dahil hindi naman talaga nagtatrabaho, no? Inutil namang talaga, mambobodol, ganyan. So, grabe rin ang effort ni Auntie Claire para maipagtanggol ang kanyang boss, hindi ba? So, eto nga po yung article ng Feed Your Mind Incorporated. Basahin ko lang. Ganito inilarawan ni PCO Yusek Claire, meron din kalait-lait mamaya na babaita. Yun talaga mukhang maligno or mukhang bulate. Si VP Sara raw mukhang Chucky. Hoy, Auntie Claire, nasa paligid mo lang, ewan ko kung nakakaharap mo or nakakahalubilo mo, may isa siyang mukhang impacta or mukhang bulate or whatever. Mamaya natin puntahan. Ito muna. Sabi dito, ganito inilarawan ni PCO Yusek or Undersecretary Claire Castro si Vice President Sara Duterte. Gate ni Castro, kahawig ni Chucky si VP Sara kapag galit. Aniya ni Castro, may kahawig si Sara Duterte pag ganyan ang itsura. Tinanong, dun yun sa recent na interview ni VP Sara, mga kababayan, tinanong si VP Sara kung babatiin ba niya ng Merry Christmas si ngiwi. Sumungit bigla yung mukha ni VP Sara. Teka muna, ba't ko siya babatiin? Hindi naman magbabago ang ugali ko porket Pasko. Hindi rin naman siya magbabago ang ugali kung
kahit Pasko, sabi ni VP Sara, no? Hindi ko nga siya binati, di ba? Naalala nyo? Kung hindi nyo napapanood, puntahan nyo na lang yung nakaraang vlog natin, no? Like kahapon. Diniscuss na natin yan. So, ang sabi, hindi ko nga siya binabati na nung hindi pa Kapaskuhan, ba't ko siya babatiin ngayong Christmas? Sabi ni VP Sara, di ba? So, yung facial expression ni VP Sara doon, mukhang masungit. Kapag ka nagmamaldita si VP Sara, hindi talaga magugustuhan ng mga kaaway niya, di ba? At least we have a vice president na palaban at alam nating kakampi ng tao, no? Or ng mga ordinaryong Pilipino. Tingnan niyo yung itsura niya dito, parang ganito, Chucky Dal, nagsasalubo ang kilay. Talagang pag nagsusungit nga naman si VP Sara, nako, nanlilisik din ang mata. Tapos alam niyo mga kababayan, ang ginagawa rin ng mga kalaban, ang sinasabi nila ay dahil nga gano'n, no, nanlilisik ang mata ni VP Sara. Lalo na nung nagalit yan, naalala niyo mga kababayan, nung ginipit-gipit, nung balak tinangkang pasukin sa selda si Attorney Zulaika Lopez, yung kanyang secretary. Naalala nyo? Na pinatayan pa sila ng ilaw noong November nakaraang taon. Di ba nanlilisik ang mata sa galit ni VP Sara, nagwawala. Ang sabi nila, si Vice President Inday raw ay nasisiraan ng bait. Mabuti na lang, gusto nilang palabasin na nababaliw. At ang feeling nga namin ng mga kababayan, kaya tinangkang pasukin si Attorney Laika Lopez noon sa lower house or sa Congress yung tinatawag, sa House of Representatives, sa Kamara. No, kaya siya tinangkang pasukin, papatayin talaga. Para magwala sa galit si VP Sara at magmukhang nababaliw. Kasi pwedeng maging grounds for impeachment yun kay VP Sara, mga kababayan, na siya ay wala na sa tamang pag-iisip. Okay? Na, nabaliw yan dahil nga ginurgur yung kanyang secretary, yung kanang kamay niya na si Attorney. Tapos sinasabi pa nila nakarelasyon daw ni VP Sara si Attorney Tomboy daw si VP Sara, mga ating. Tingnan mo kung gaano kaaning-aning yung mga nga lang at siguro na ipagtanggol ng mga vloggers, no, ng mga DDS na sige, maglabas kayo ng medical certificate proving na sige, may psychiatric test ba kayo may provide proving na wala na sa tamang pag-iisip ang Vice President? Dahil hindi nila kinakaya yung, 'di ba, yung fighting mood or ano ba tawag diyan, 'di ba? Fighting mode, not just mood, no? Fighting mode siguro. Yung kapag na gano'n na, no, na-activate yung fighting whatever personality ni VP Sara, masisindakan talaga. Anong gusto nyo? Bugbogan, sapakan, harapan. Hindi yung mga taray-tarayan lang, laki ng mga kamao ni VP Sara. Di ba? Nate-terrify din naman ng mga kalaban, kaya dinadaan nila sa ganun, no? Para daw, parang walang control sa sarili or something. Kaya ito sa Anticlair, inaasar-asar, kamukha daw ni Chucky. Si Chucky, mga kababayan, ay parang ang pagkaka-recall ko sa movie ni Chucky, lalo yung Bride of Chucky, na gandang-ganda nga ako sa kanyang leading lady. Maybe I have to find that movie, no? Sandali ha. Siguro may ilang sequel to, mga kababayan, no? 1998 film, napanood ko to eh. Iba pa yung Bride of Chucky. Tapos meron ding Chucky na movie. Okay. Sandali ha. So, parang part 2 siguro yung Bride of Chucky, mga kababayan. Napanood nyo ba yan? Ano yan eh? Parang horror, no? Ayan. Si Chucky, lalaki yan. So, kinukumpara ni Auntie Claire Caston na si VP Sara ay kamukha ng lalaking monyeka. Ganun ba yon? So, there's a movie na Chucky lang. Chucky movie. Chucky movie. Tingnan natin. Ayan may hawak na panaksak. So akala mo manika, yung pala may sapi. Tapos ang alam ko na, ayan, kaya siguro may mga tahi-tahi na sa mukha, baka may lumaban sa manikang may sapi. Child's Play yung movie? There was a Child's Play movie? Tamo, kung habulin ka, akala mo manika, kaya ang daming natakot sa manika. Ako wala akong fear sa munyeka, mga ate at kuya. Pero yung iba kasi, di ba, may mga ganyan, meron silang phobia sa mga manika.
Hindi naman nakakatakot ang manika kahit nga creepy ang itsura, eh. Kaya lang 'di ba may mga Annabelle, mga gano'n, ta's may Chucky. Yung Annabelle yata yung recent 'no? Oo, manika pero 'pag sinapian nanghahabol, nananaksak, gumugurgur. Oh, tingnan ko nga kung tama, si Katherine Heigl ba talaga? Gandang-ganda ako kay Katherine Heigl, eh. Was it? Oh, si Chucky nga, si Katherine Heigl, mga ate at kuya. Oh, ang gandang babae nito. Ayan oh, si Katherine Heigl. Ah, Bride of Chucky? Siya yung Bride of Chucky. Ang gandang babae, mga ate at kuya. Apakaganda. Hmm, right? So, kaya tumatak sa akin yung movie na 'to, eh. Oh. So, biro mo yun, ano ba siya, jowa ba niya yung Chucky ta's namamaril yung Chucky? Nakakaloka ang movie na ito, eh. Ikaw, Auntie Claire, imbes na ako'y mag-vlog, ako yung tuloy na ako curious ulit panoorin or panoorin ng, 'di ba napanood ko naman na yung movie na yan. O ngayon, nag-backfire kay Auntie Claire itong sinabi niya, bumalik sa kanya. Lait-laitin mo si VP Sara na mukhang ang tingin siguro ni Auntie Claire mapanakit talaga si VP Sara 'no, parang delinkwente, ano ba tawag diyan, delikado talagang maging kalaban. So siguro si Auntie hindi kaya si Auntie Claire may takot sa manikang si Chucky? Sino nag-edit nito? Oh, yung munyeka na si Chucky na orange nga yung buhok tapos ganyan yung damit 'no, stripe na red tapos may parang denim na ano na anong tawag diyan, jumpsuit? Jumper, no? Denim yung jumper or maong, tapos stripe-stripe yung damit, tapos ang kulay ng buhok ng Chucky ay ganyan nga, parang ano, ginger, o pinatong yung mukha ni Auntie Claire, mga kababayan. Anyari? Sino may gawa nito? Ah, ano sabi din eh, Chucky, mas kamukha raw ni Yusek Castro. Sa halip na si Vice President Sara Duterte, si Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro umano ang mas kahawig ng horror doll na si Chucky. O di, kinarma ka kaagad. Ginabaan ka kaagad. No? Nag-backfire kay Auntie Claire yung mga panlalait niya. Ayon sa reaksyon ng mga netizens matapos kumalat ang kanyang reaction video, matatanda ang pinasaring nga ni Castro si VP Sara matapos niyang ihambing ang itsura umano ng Vice Presidente sa manikang si Chucky mula sa pelikulang Child's Play. 1988 pa yung movie na yan. Particular kapag galit at nagsasalubong ang kilay. So kung may sapi, siguro yung manika. Ano? Ito ay kasunod ng pahayag ni VP Sara tungkol sa hindi nito sabi ko na eh, dito nga eh. 'Di ba, sa hindi pagbati ng Merry Christmas kay Pangulong Ferdinand Marcos, akala ko Ferdinand Magellan Jr. Ngunit sa comment sections ng social media, tila bumaligtad ang gaba sa iyo, maldita ka ha. O, ito ang sinasabi mga kababayan, manalamin ka muna. Di ba may kantang ganyan? Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan ng iyong putik sa mukha. Di ba may ganyang kanta mga, wala ko man tamawi, wala namang pang kuwafi, oh. Oh. Ilan sa mga viral na komento, sorry pero mas hawig si Claire Castro kay Chucky. Projection niya yata yan, siya ang mas Chucky vibes. So, projection nga, no? Ibinibintang niya sa iba yung alam niya nga ipinanlalait sa kanya. Nalait ka ng ganyan siguro sa mga nakaraang panahon, Auntie Claire, lalo kapag nagagalit ka at sinusungitan mo yung mga media na ini-invite nyo sa palasyo, o binabalik mo ngayon kay VP Sara, pero actually, ikaw talaga yung kamukha. Sa Auntie Claire pa naman, nagkukulay rin niya ng buhok. Ganon din yung parting ng buhok, katulad kay Ode. Mas hindi naman ganyan ang kulay ng buhok ni VP Sara. Oh. Pag siya ang galit, mas swak kay Auntie Claire ang comparison. Hanggang sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal ang pahayag si VP Sara Duterte kaugnay sa isyong ito, habang patuloy namang pinag-uusapan online ang umano'y kapansin-pansing pagkakahawig ni Yuse Claire Castro kay Chucky ayon sa mata ng mga netizens. Hindi mga DDS ang may sabi nito ha, netizens. Auntie Claire, ikaw ang kamukha at para papatulan ka ni VP Sara, Diyos ko po, ginoo ko. Naasar na nga ito nung sinabi ni VP Sara, Claire Castro, teka muna, si Claire Castro kahawig din niya si Franz Castro. Yung makakaliwa na na Makabayan Black ba yun? Yung, teka, hanapin ko yung picture ni ni Franz Castro. Magka-apelyido kasi sila. Franz
Castro, Claire Castro. Oh, 'di ba nila ayan parang inokray-okray inasar-asar ni VP Sara si ano oo. Inasar-asar niya. Tingnan ko, open ko to. Nagbiro lang si VP Sara pero imbyer na si Auntie Claire. Sabi yung Claire Castro, kapilyado niya yung Franz Castro. Magkamag-anak ba sila? Sabi ni VP Sara. Imbyer na agad imbyer na. Oh, sabi pa ni Auntie Claire, kung kamag-anak ko siya, magiging proud ako. O pareho pa ang gupit ng buhok nyo. Bakit ka magiging proud? Magaling ba na ano yan, na mambabatas? Eh, allegedly, makakaliwa yan. Auntie Claire, yan, Sino? Ito yung unang pang-ookray ni VP Sara kay Auntie Claire, tumatak tapos parang napikon si Auntie Claire, pero sabi niya, magiging proud ako kung kamukha ko, kung kamag-anak ko siya. Ano nakaka-proud? Ito yan si Franz Castro yung yung ACT Teachers Party List, 'di ba? Na hindi naman siya maestra, tapos parang maraming maestra yatang miyembro niya na parang na-recruit na nila sa Alam niyo, naniniwala talaga ako diyan. May mga kabaro ako, mga kababayan or mga teachers kahit sa public schools na parang makakaliwa. Kasi I had a professor in college, mga ate at kuya, na aminado naman siyang aktivista siya nung kabataan. And meron siyang sinabi sa akin na na dapat ako mag-ingat dahil may itong mga makakaliwa. Although alam ko na kasi nga aktivista yung teacher na yun na naging professor ko in college, na parang in a way na is-share niya sa akin yung mga strategies ng makakaliwa kung paano silang lumaban. Patraidor talaga, mga kababayan. Patraidor sila kung umatake. Magbabait-baitan, magkukunwari talaga. Gagawin nila ang lahat para makapanlin lang. Pero makikita mo pa rin yung kasamaan ng kanilang ugali. At patraidor talaga. Pero kung hindi, kapilyado lang naman siguro ni Auntie Claire Castro, si Franz Castro. Pero mas nakakaaliw naman si Auntie Claire kesa kay Franz Castro. Mga kababayan, ang tanong, sino ang kamukha talaga ni Chucky? Or maybe kaugali rin, patraidor din, katulad ng mga makakaliwa. Si Chucky, kunwaring manika, pero pag sinabi, gumagano na. Sino ang kamukha ni Chucky, mga kababayan? Si VP Sara o si Auntie Claire? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po.